Yes, hello mga katare, kumusta po kayong lahat at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng video mga katare. At maraming salamat po dahil mahigit 1,000 subscriber na po tayo. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa atin at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. So for today's video po ay gagawa po tayo ng tare, no? Na ang bakal na ginamit po natin ay Damascus steel. Ayan, mapapansin nyo po. Meron siyang kakaibang pattern, no, sa blade. At kung mapapansin nyo po, medyo kakaiba po ang design na gagawin natin dito, no? Para siyang sungay ng kalabaw, no? Para siyang buffalo horn na design. Ayan, at kung mapapansin nyo, mga katare, nakasuot din tayo ng gloves, no? Para safety po tayo. Always po tayong magsuot ng gloves kapag gumagawa po tayo o nagtatrabaho po tayo, para safety na rin po yan sa atin. So ayan po mga katare, mapapansin nyo ang pattern. So ayan po, at syempre sa mga baguhan pa lang po dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na videos na i-upload po namin. So ayan, maraming salamat po. At gaya po ng dati mga katare, siyempre, no, panoorin nyo lang po ang video na to hanggang sa dulo. Yan, lalong lalo na sa mga baguhan pa lang po sa paggawa ng tare, para makuha nyo po ang technique kung paano tayo magtrabaho o gumawa ng tare. So yan, maraming salamat po. So dito sa part na to mga katare, no, ang ginagawa po natin dito ay pinapakintab o pinapakinis po natin itong garol. So ang gamit po natin na leha dito ay 150 po. Ito po ang unang grit na ginagamit natin sa pagpapakintab ng garol. 150 grit na leha po. So pati po ang likod ng blade, no? So ito naman mga katare, no, ito namang cutting disc na to or blade na to, ito po yung ginagamit natin sa pagpantay ng garol, yung mga edges ng garol po. At ito rin ang ginagamit natin sa paglagay ng design ng ating garol. So yan, mapapansin nyo, yan, pinapantay po natin yung mga gilid ng garol. So ito po, lalagyan din natin ng design yung dulo ng garol natin. So dito mga katare, gumamit po tayo ng kikil. So yan, kinikikil po natin yung mga sharp edges ng garol natin
para hindi po maputol yung kapag nagtatali tayo. Kasi matalas po yung mga edges na yan. So, mas magandang gamitin dyan, kikil. Pero ang tawag namin sa mga Bisaya dyan ay limbas. So, ito naman mga katare, 150 grit pa rin na leha. Pero ito po yung panglinis natin ng garol na ginagamit natin, especially sa gitna ng garol. Pero pwede rin naman sa gilid ng garol mga katare. Pero ang purpose po talaga nito sa gitna ng garol kasi mahirap yan kalikutin. Ito naman mga katare, nag-buffer na tayo. So, binuffer na po natin yung garol para mas lalong kuminis at kumintab. Ayan, gamit natin pang buffing ay gawa po yan sa leather na pinagdikit-dikit natin at ginupit natin pabilog. So far maganda naman ang kanyang nagiging result o finished product mga katare.
So ayan po mga katare, no. Ito po ay hindi pa tapos, no. Kikilayan pa natin 'yan at ang ifa-final hasa pa natin 'yan. Yan po ay medyo semi-finish pa lang. Pero yan po, kung mapapansin nyo, medyo kakaiba po ang kanyang design, no? At maganda po ang pattern na makikita natin sa blade, no? Damascus steel. Ayan, at abangan nyo po mga katare ang final result nito sa susunod na video. At maraming salamat po sa mga sumuporta dito sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video na i-upload po namin. Maraming salamat po.